Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yuto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Annalyn dito sa ating dula. Love and Memories. Sinagot ko agad si Rinante, kaya masaya ako na umuwi sa aming bahay. Pero galit na galit si Manny dahil isinumbong ako ni Erwin kay Manny na nakipagyakapan at nakipaghalikan kay Rinante at sinampal ako ni Manny. Samantala, hindi rin mapalagay si Rinante dahil alam niya na kontra si Mami sa kanya. Kaya nakaisip siya ng paraan para hindi na mahadlangan ang aming pagmamahal. Sana hindi ka na pumunta rito dahil magkikita naman tayo bukas sa dating tagpuan natin. Importante kasi ang sasabihin ko sa iyo, Annalyn. Sana hindi ka tumanggi para hindi na tayo guluhin pa ni Erwin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano yun, Rinante? Alam ko na ang gusto nang mangyari ni mami mo. Gusto niya si Erwin. At siyang gusto niyang pakasalan mo. Pero hindi ako papayag na maagaw ka niya sa akin. Kaya sumama ka na sa akin, Annalyn. Lumayo na tayo dito. Papayag ka ba o hindi? Ano? Ang bilis naman ng desisyon mo na yan. Hindi ko pa alam kung pwede yung iniisip mo . Alam ko na kontra ang mami mo sa akin. Kung talagang mahal mo ako, sumama ka na sa akin sa gabing ito at magtatanan na tayo. Ha? Rinante? Kuan, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na isipin ang sinasabi mong yan. Hindi na kailangan pa isipin mo. Kung talagang mahal mo ako, sumama ka na sa akin ngayon. Kuan Rinante, natatakot ako. Baka kung ano ang gawin ni Mami pag sumama ako sa iyo. Huwag mo nang isipin yan. Hindi naman nila tayo basta matatagpuan doon sa pupuntahan natin . O ano, sasama ka ba o hindi? Sige na nga. Sasama na ako sa iyo. Pero kukuha muna ako ng konting damit ko. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Nandito na ako sa malapit sa bahay ni Annalyn. Ibibigay ko sa kanya ang bulaklak na ito. Hindi ako titigil ng panunungin sa kanya. Alam ko naman na gustong-gusto ko ng mami niya na maging manugang. Wala rin magagawang sinati na yun. Aagawin ko sa kanya si Annalyn. Dalian mo na, Annalyn. Umangkas ka na sa musurusiklo mo. Oo, Rinante. Sila Annalyn at nakasakay na ako. Sige na, dalian mo. Itatanan nila natin si Annalyn. Hindi. Sasabihin ko kay mama na sumama si Annalyn kay Rinante. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Ang walang hiyang lalaking yon! Hindi ako nagkamali ng hinala ko. Unang kita ko pa lang sa kanya. Duda na ako . At ang Annalyn naman yon, hindi niya ginamit ang kanyang utak. May pinag-aralan naman. Bakit yon ang pinili niya?
Kung yon ang gusto niya, bahala na siya sa kanyang buhay. Hayop ang sundalo na yan. Hindi ko rin makakalimutan ginawa niya na pamumubog sa akin. Kaya kapag natsimpuhan ko siya, talagang uutangin kong kanyang buhay. Hindi ko akalain na kaya akong tikisin ng aking anak. Hindi niya inisip ang aking mga sakripisyo sa kanya. Ito pa ang kanyang igaganti. Ang iwanan ako. Ma'am, kung gusto ninyo isasama ko ang mga barkada ko, hahanapin ko sila. Huwag na. Hayaan na lang natin sila. Dahil darating din ang araw na magsisisi sa kanyang ginawa si Annalyn. Magsisisi siya! Salamat, Annalyn. Dahil mahal na mahal mo ko at pinatunayan mo sa akin ngayon. Magsasama tayo. At saka na natin ilakad ang mga papeles na kailangan sa ating pagpapakasal. Ha? Totoo rin, ante? Magpapakasal tayo? Salamat. Akala ko niloloko mo lang ako. Siyempre, sumama na ako sa'yo. Sana, tuparin mo yung sinabi mo na magpapakasal tayo, ha? Oo naman. Ang ganda yata ng asawa ko at may trabaho pa. Oo nga pala, paano yung trabaho mo sa opisina? Kukuha na lang ako ng bakasyon. Sa susunod na araw ay pupunta ako sa opisina para magpaalam na di muna ako papasok. Ganun ba? Akala ko mag-resign ka na. Sayang naman ang trabaho mo. Mataas ng posisyon mo sa iyong kumpanya. Talagang sayang kung hihinto pa ako sa trabaho ko. Malaki ang sahod ko at makapag-iipon pa tayo habang wala pa tayong anak. Oo nga, Annalyn. Nahihiya nga ako sa'yo dahil minimum lang ang sahod ko. Sana magtulungan tayo sa ating pamumuhay. At sana magiging maayos at masaya ang ating relasyon. Ano ka mo, friend? Kukuha ka ng bakasyon mo? Bakit? Saan ka ba pupunta? Friend, nagtanong kami ni Rinante at doon kami nakatira sa malayong lugar. Ano? Kailan naman kayo magpapakasal? Friend, huwag mong kalimutan. Isa ako sa mga abay mo, ha? Hindi naman kami sa simbahan magpapakasal kundi sa huwes lang. Alam mo naman, wala pang ipon si Rinante. Gusto ko lang makasiguro na hindi niya ako lulukuhin. Tama ka, friend. Baka mamaya, pag nakuha na ang gusto, alam mo naman, karamihan sa mga sundalo ay nadidistino kung saan-saang lugar. Baka mapikot pa siya ng iba. Oo nga At saka, siyempre, may nangyari na sa amin. Kaya dapat lang na panagutan niya. Para pag nagbuntis ako, hindi ako magkakaproblema na walang ama ang isisilang ko. Sana maging maligaya ka, friend, sa buhay may asawa at maging tapat sa'yo si Renante. Dahil ang alam ko sa mga sundalo, kung saan sila nadidistino ay nanliligaw sa iba. Ay nako, hindi naman siguro gagawin ni Rinante sa akin yun. Alam ko na mahal naman niya ako. Ganon din ako sa kanya. Okay, friend. Ayusin ko ang pipirmahan mo, ha? Para sa iyong vacation leave. Sana, huwag ka namang magtagal ng bakasyon dahil mamimiss kita. Teka. Sandali lang at kukunin ko na yung pipirmahan mo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin na
Annalyn, tapos na ang 2 buwan na kinuha kong bakasyon ko. Maiiwan muna kita dito sa bahay. Hindi bale, nandito naman si Itay. Ang dali naman ng bakasyon mo. Ganito na lang. Habang wala ka dito ay, babalik muna ako sa trabaho ko para hindi ako mainip sa paghihintay sa iyo. O, sige, ikaw ang bahala. Para may paglalaanan ka naman sa oras mo. Hindi ka mag-iisip ng kung ano-ano habang ako ay nasa destino. Mahirap pala ang sundalo, no? Hindi ka makakatanggi kung saan-saan ang inyong misyon. Pero isipin mo, nandito ako na naghihintay sa iyo. Huwag kang mandiligaw doon, ha? Ikaw talaga. Kasal na tayo. Kaya hindi pwede na manligaw pa ako ng iba. Baka mabuntis ko pa. O di malaking problema ang daragdag sa alalahanin ko. Di ba? Basta ha, Rinante, huwag kang gumaya sa ibang kasama mo na sundalo na kung nasa labas ay binata pa. Oo, Annalyn. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi na kita papalitan. Swerte ko na nga sa'yo eh. Dahil kahit ganito lang ang trabaho ko, minahal mo ako. Kaya hindi ko sisirain ang tiwala mo sa akin. Oo, sige. Mag-ingat ka doon ha. Pag nagsweldo ka, ipadala mo na lang sa mga ahensya na tumatanggap ng padalang pera. Oo, Annalyn. Para makaipon tayo kaagad. Para sa ating magiging pamilya. At sa susunod na bakasyon ko, sana makabuo tayo ng anak. Ay naku, wag muna Rinante. Mag-enjoy muna tayo na kasama natin ang isa't isa na wala pa tayong aalagaan na anak. Bata pa naman tayo eh. O sige, kung bahala. Pag-iimpake na lang yung dadalhin kong mga damit at gamit ko para hindi ako atrasado sa usapan namin. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, friend, bakit ka bumalik agad sa trabaho? Akala ko ba magtatagal ka sa bakasyon mo? Paano? Bumalik na sa trabaho din niya. Na-destino pa sa Cebu. Siyempre, maiinip din ako doon sa bahay nila. Kaya mas mabuti yung nagtatrabaho ako para hindi ko iniisip lagi ang asawa ko. Oh, ano friend? Masaya ka ba sa piling ng asawa mo? Wala ka bang napansin na kakaibang ugali niya? Wala pa naman. Ewan ko lang. Pag tumagal na ang aming pagsasama, wag sana siyang magbago para hindi ako sisihin ng mami ko kung nagkamali ako sa pagpili sa kanya. Oo nga. Ay teka, dinala mo na ba ang mami mo? Ang alam ko ay kontra siya kay Renante. Oo, Mirna. Hindi pa nga ako dumadalaw sa kanya eh. Sigurado ako na may kim-kim na galit si mami ngayon dahil hindi ko siya sinunod sa gusto niya. Yan ang hirap sa ibang magulang, no? Silang pipili ng magiging asawa mo. May matinong isip ka naman. Bakit hahadlangan ang iyong sariling kaligayahan? Ay, ewan ko ba kay mami. Hindi ko siya maintindihan kung bakit niya ako pinipilit sa lalaking hindi ko naman mahal. Sana ay mapatawad ako ni mami balang araw. Talaga bang ganito katagal kung umuwi si Renante? 2 buwan na siya dun Oo, Annalyn. Kung minsan naabot siya ng hanggang 4 na buwan eh. Pero
pinapadala niya ako ng pera para sa aking panggastos. Ganun po ba? Hmm. Nagpadala na ba sa inyo ng pera? Oo, anak. Bakit? Wala pa ba siyang padala sa'yo? Siguro hindi ka niya pinadalahan, ano? Oo nga po ito wala pa. Kaya nagtataka ako. Bakit hindi niya ako pinadalhan ng sweldo niya? Siguro iniisip niya na may pera ka pa naman. Dahil may trabaho ka. Di bale. Tanungin mo na lang siya kapag siya umuwi rito. Opo, itay. Ano po bang gusto niyong bilhin para sa kailangan ninyo dito sa bahay, itay? Wala na akong bibilhin. Dahil binili ko nang dapat kong bilhin. Kailangan ko rito sa bahay. Nako, pasensya muna kayo, itay, ha? Kung hindi ko po kayo maasasamahan dito. Malayo kasi ang lugar na ito, doon sa trabaho ko. Ayos lang yan, Annalyn. At saka, sanay naman ako mag-isa rito sa bahay. At malapit naman yung mga kapatid at pamangkin ko dito sa bahay. Kaya walang problema. Dahil matatawag ko sila kaagad kung kailangan kong tulong nila. Ay, naku, mabuti naman po, itay. Para hindi rin akong mag-alala sa inyo. At saka, umuwi po ako dito para malaman kung umuwi na si Rinante. Pero hindi pa pala nagbabakasyon uli. Sige po, itay. Alis na ako. At dadalawin ko na lang kayo dito sa susunod na linggo. Naku, uwian na naman. Tapos nang maghapong trabaho. Nakakapagod ding trabaho natin, no? Ay, oo nga Pero ako, nag-iisa ako doon sa tinitirhan ko. Hindi pa kasi umuwi yung asawa ko. Ewan ko kung kailan yun uuwi. Ano? Akala ko ba buwan-buwan na umuwi yun? Ano bang dahilan? Bakit hindi pa siya umuwi? Ay, ewan ko ba sa taong yun. Hindi pa kami nagtatagal na nagsasama, ay may problema na. Tapos, wala pa naman kaming anak para may inaalagaan sana ako. Mahirap din ang kalagayan mo, friend. Kaya nga ayaw kong makipag-asawa sa sundalo Kung ganyan naman ang mangyayari, hindi mo kasama araw-araw. Ay nasa mission. Baka magtagal pa kayo magkikita niyan. Ay, ma'am, may naghanap sa inyo doon sa labas. Ha? Sige. Salamat. Sabihin mo na lalabas na ako. Ay, naku, friend. Sino kaya yung dumating? Saka, wala naman akong inaasahan na pupunta rito, Hindi kaya ang mami ko ang nandyan sa labas? Ay, naku, baka nalaman na niya na ako ay pumasok na dito sa trabaho ko. Pero, anong gagawin ko? Baka pagalitan pa niya ako dito. Mapapahiya ako sa mga kasamaan ko rito. Ang mabuti pa, tingnan ko kung si mami nga ang dumating. Teka. Nakatalikod naman. Pero, lalaki. Sino kaya ito? Humarap siya. Ikaw? Sino kaya ang dumating na bisita ni Annalyn? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Annalyn dito sa ating dula.
Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.